Magandang araw. Ako nga po pala si Beth, taga dito po sa Maynila. Isishare ko lang po sa inyo ang karanasan ko at ng aking nobyo. Tawagin niyo na lang po siyang Greg. Ako po ay isang sales lady sa isang mall dito sa Maynila. Doon po kami nagkakilala ng nobyo ko. Una ay ayaw ko sa kanya. Mayabang kasi at sobrang papansin. Pero sa katagalan, ay nakilala ko naman siya at talagang mabait naman. Hanggang sa tumagal ang aming relasyon, kaya nag-decide kami na magsama na. Masaya at puno ng pagmamahalan ang relasyon namin, ngunit hindi pabor ang aking mga magulang. Pinipilit nilang maghiwalay kami ni Greg. Wala daw akong mapapala at masisira lang daw ang aking buhay. Kaya naman, dumating po sa point na nag-decide na kaming magtanan at umalis ng Maynila. Iwanan ng trabaho, pati na rin ang pamilya. Umabot na po kami sa ganong point. Dahil ultimo sa trabaho ay sumusugod na ang mga magulang ko para pagbantaan si Greg, nalubayan ako at pakawalan. Pero dahil mahal namin ang isa't isa, kaya naman nagawa namin ang magtanan. Sa probinsya nila Greg kami pumunta. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Sa bahay daw ng lola niya kami tutuloy at maninirahan. Parang ngayon ko lang nalaman na may kamag-anak ka pala sa probinsya. Tanong ko kay Greg. Meron pa, buhay pa ang lola ko. Mabait naman yun. Siguro naman ihahayaan niya tayong makitira muna pansamantala. Halos hating gabi na kami nakarating ni Greg sa lugar kung saan nakatira ang lola niya. Medyo nakakaramdam ako ng pagod. Sanay din naman akong magbus. Pero noon ay iba ang pagod ko. Sasakay pa kami ng tricycle papasok doon sa barangay at medyo liblib na at malubak ang daan. Sumabay pa ang ulan kaya sobrang putik. Ang dami kong iniisip noon. Parang ang layo sa bayan ng bahay ng lola niya. Paano kami mabubuhay sa ganoong lugar? Umuwi na lang kaya ako sa amin? Yan ang mga naiisip ko. Pero syempre, nandito na kami, kaya hindi na pwedeng umatras. At saka iniisip ko din si Greg. Habang nagbabiyahe, nagulat kami dahil sa isang malakas na lagabog na nagmumula sa likod ng tricycle. Na parabang merong lumundag na kung ano. Manong ano yun? Tanong ni Greg. Tinanong kami ng driver kung gusto ba muna naming huminto. Pero ang sabi ni Greg, wag na daw at ituloy na lang ang pagmamaneho para makauwi na kami. Sa wakas, ay nakarating na kami sa bahay ng lola niya. Tulog na ang lola ni Greg at iniwan na lang na hindi nakalak ang pinto. Alam na daw nito na paparating kami. Nagpahinga na din kami agad dahil inabot ata kami ng mahigit 8 hours ng biyahe. Sa tindi ng nararamdaman kong pagod, ay nagtataka ako bakit hindi ako makatulog. Samantalang si Greg ay humihilik na. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig sa kusina. Laking gulat ko dahil bukas ang pinto sa kusina malapit sa labahan. At may mga bakas ng paa na may putik. Habang nag-worry ako sa mga putik na yon, ay may boses akong narinig sa aking likod. Kaya naman agad akong napaharap na may kasamang gulat. Ikaw ba ang nobya ng apo ko? Ang lola pala ni Greg. May mahaba itong buhok na kulay puti. Nakaitim na bestida at nakakuba. Parang sobrang tanda na niya. Iba ang nai-imagine kong itsura ng lola niya
Hindi ganito. Medyo nakaramdam ako ng takot, pero sinagot ko pa rin. Ay opo, ako po si Beth. Pasensya na po Lola, baka nagising ko po kayo. Nauhaw lang po ako, kaya po ako nandito sa kusina. Sige po, mauna na po ako sa kwarto. Dali-dali akong naglakad pabalik sa kwarto. Nabigla akong napatigil nang magsalita ulit ang lola ni Greg. Ang bango mo! Napahinto ako at napatingin sa kanya. Nakangisi ang matanda, habang nakatingin din siya sa akin. Nagmamadali na lang akong pumasok sa kwarto. Kinabukasan paggising ko, ay wala si Greg sa tabi ko. Bumangon ako at hinanap siya. Laking gulat ko nang makita siyang nakaupo sa lamesa habang nag-aalmusal kasama ang isang matanda. O gising ka na pala. Halika, saluhan mo kami ni Lola. First time kanyang makikilala, sabi ni Greg. Ikaw na ba si Beth? Aba ay magandang dalaga ka pala talaga. Lagi kang nakikwenta sa akin ni Greg. Pagpasensyahan niyo na ang bahay ko at medyo maliit. Wika ng lola niya. Hindi ko alam pero grabe ang gulat ko. Ang lola na kaharap ko ngayon ay isang magandang lola na hindi pa ganun katanda ang mukha. Maaliwala siyang tingnan at nakaputing bestida. Palangiti at hindi nakakatakot ang mukha. Kung ganun, ay sino ang matandang nakausap ko kagabi? Pagkatapos kumain ay hinila ko si Greg sa labas. Tinanong ko sa kanya kung lola niya lang ba talaga ang tao sa bahay. Wala na bang iba? At ang sabi niya ay wala dahil matagal nang patay ang lolo niya. Ang mga tita niya daw naman ay nasa kabilang baryo pa nakatira. Kaya nakakatiyak daw siya na mag-isa lang ditong naninirahan ang lola niya. Tinanong ako ni Greg kung bakit ko natanong sa kanya yon. Pero mas pinili kong huwag na lang ikwento sa kanya kung ano yung nangyari kagabi. Siya nga pala, mag-start na ako mag-work sa bayan sa may panaderya. Bali ang may-ari nun ay nanay ng kaibigan ko. Medyo malayo lang ang bayan, pero need kong kumita para sa atin at kay Lola. Huwag ka mag-alala, paunti-unti ay makakabawi din tayo. Sa ngayon, mag-relax ka muna dito kasama ni Lola, sabi ni Greg. Pero sa loob-loob ko, andun yung takot. Iniisip ko pa lang, buong araw wala dito si Greg sa bahay. Parang hindi ko kaya. Sinabihan ko siya na baka pwedeng mag-work din ako doon. Kaso, isa lang daw ang kailangan, kaya no choice ako. Pasado 7:00 na. Wala pa din si Greg. Maghapon ako sa bahay at nakakabagot. Ang lola naman niya ay maghapong nagtatahi sa loob ng kwarto. Nagtataka ako bakit hindi lumalabas ng kwarto ang lola niya. Ni pumunta sa kusina para uminom ng tubig ay hindi nito nagawa. Kaya naman sinilip ko ito at ang kanyang kwarto. Nang buksan ko ay halos masuka ako sa amoy. Amoy bulok, amoy patay na daga, at kung ano mang hayop. Nakakasulasok ang amoy. Madilim ang kwarto, wala man lang ilaw, kaya hindi ko din nakita at mukhang hindi ko din kakayaning pumasok dahil sa amoy.
Dahan-dahan kong sinaraduhan ng pinto. Nagtataka ako bakit wala ang lola niya. Kasi kung lumabas yun ay makikita ko siya. Maliit lang ang bahay, kaya malabong hindi kami magkita. Sa mga oras na yan ay wala pa din si Greg. Sumasama na ang pakiramdam ko. Hanggang sa may kumalabog sa bubong. Sobrang lakas. Agad-agad kong nilak ang mga pinto. Sinaraduhan ko na lahat ng bintana. May kumakatok. At marahan itong nagsasalita. "Apo! Ako to, si Lola. Buksan mo ang pinto." Akma kong hahawakan ng doorknob, pero napahinto ako. Sa isip-isip ko, kaboses siya ng unang matandang nakausap ko. Nung hindi ko pa ito binubuksan, ay kinalampag niya ang pinto. Galit na galit at paulit-ulit na sinasabi na papasukin ko siya. Papasukin mo ako. Papasukin mo ako. Ang bango-bango mo. Ang sarap ng hapunan ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Sinilip ko siya sa bintana at doon ako kinilabutan ng husto. Nahilo ako bigla at sumakit ang tiyan ko. Tama ako. Yung matandang una kong nakausap ang siyang nasa likod ng pinto. Dalidali akong kumuha ng kahit anong pwedeng ipanghampas at kumuha na din ako ng asin dahil napagtanto ko na hindi na lang siya isang matanda. Meron na siyang mahabang pangil, kulubot ang mga muka, matatalas na kuko. Pula ang kanyang mga mata, naglalaway. Isa siyang aswang. Lumundag siya sa bubong. Kinukuskos ang mga mahahaba nitong kuko. Naririnig ko ang paghangos niya na parang gustong gusto niyang makapasok. Nagsaboy ako ng asin sa buong bahay. Palipat-lipat lang siya ng pwesto. "Hindi ka makakapasok dito, aswang. Hindi ang isang tulad mo ang makakapagtanggal ng tapang ko. Marami na akong pagsubok sa buhay. Hindi ang kagaya mo ang makakapagpatumba sa akin," sabi ko. Kunyari na lang matapang, wala na din naman akong magagawa. Wala si Greg. Pero ang totoo, natatakot na ako ng sobra. Sobrang sakit na din ang tiyan ko noon. Nawala ang mga kalabog. Narinig ko na parang may nag-unlock ng pinto sa likod. At dahan-dahan meron akong naririnig na papalapit. Nakapasok siya. Ang aswang. Napatili na lang ako ng sobrang lakas. Papalapit na siya sa akin. Nasaan ka na ba, Greg? Nasaan ka? Akin na. Akin na. Sa akin ka. Iwinasiwas ko ang pamalo na hawak ko at sinasabuyan ko ng asin ng aswang. Umiiwas naman siya at hindi niya hinahayaan na matamaan siya ng asin. Nasa point na ako na gusto ko nang sumuko, pero hindi. Hindi ko hahayaan. Nalapain ako ng aswang. Iwinasiwas ko lang at inihahampas ko ang pamalo na dala ko.
Basta hindi ko hahayaan na makalapit siya sa akin. May narinig akong sumisigaw sa labas. Nasa labas na si Greg. Pinipilit nitong sirain ang pinto. Habang malapit na akong sunggaban ng aswang, saktong nakapasok na si Greg kasama ng iba pa. Agad nilang kinuyog ang aswang. Sinaksak ng matulis na kahoy. Pinagpapalo hanggang sa mawalan ito ng malay. Iyak ako ng iyak habang yakap-yakap ako ni Greg. Paulit-ulit niyang sinasabi na patawad dahil wala siya sa tabi ko. Pinagtulungan ng mga kakilala ni Greg ang aswang. Sinunog nila ang bangkay nito. Napag-alaman din ni Greg na ang tricycle driver na nasakyan namin ay nabiktima din ng aswang nung gabing naihatid niya kami. At napag-alaman din namin na isang aswang pala ang kasama namin at hindi ang lola niya. Matagal na palang yumao ang lola ni Greg at ginaya lang ng aswang ang mukha nito para mabiktima kami. Matagal na palang walang nakatira sa bahay na yun. Kaya pala, ganun na lang kabaho ang kwarto ay dahil dun dinadala ng aswang ang mga nabiktima niya. Sa mga nalaman namin ay nag-decide na lang kaming bumalik ng Maynila. Nagsimula ulit kami ni Greg at napag-alaman ko rin na kaya pala ganun ang sinabi ng aswang sa akin ay dahil nagdadalang tao pala ako ng mga panahon na yon. Opo, 1 buwan na pala akong buntis kaya madali akong mapagod at laging masakit ang tiyan. Sa ngayon ay 5 years old na ang anak ko. Natanggap na si Greg ng mga magulang ko at masaya sila at mahal na mahal ang apo nila. Hindi ako nagsisi na naging matapang ako ng mga oras na yon dahil kung hindi, baka wala na kami ngayon sa mundo ng anak ko.